Jonas, sinabing hindi niya kayang gawin ang ginagawa ni Shea. M-Site vs Team CD, mangyayari pa kaya? At reaksyon ni Sinyo matapos ang Vuelta Balentong 11, so tara. Sa labang Shea vs ST nga, ay hati ang opinyon ng mga Batera fans. May mga nagsasabi na dapat daw kay Shea ang panalo. Meron naman nagsasabi na deserve naman ni ST ang panalo na yun. Para sa gantong argumento ay nagpapatunay lang na ganong kaganda ang ginawa nilang dalawa. Pero naging factor ng mga ilang judges ang mahabang oras ni Shea. Ayon pa nga kay J-Block, ay may mga pagkakataon na stretch na masyado ang anggulong ginagamit niya. Para sa akin kasi mas maraming angle si Shea at yun yung naging dahilan na bakit sobrang haba ng rounds niya kasi hindi niya agad na ipaparating sa punto niya na ano. Pero kung punchline siya ba, yung una niyang angle biglang papasok ulit dun sa kumokonekta ba. Yun, pero masyado nang mahaba yung iba, stretch kumbaga. Pero sa reaction video nga na ginawa ni Jonas, dito ay salungat ang nakita niya sa mga ginawa ni Shea dahil hindi daw biro ang ginagawa nito. Yung sinasabi niyang dunggago daw. Basta sobrang daming sinabi ni Shea dito na maganda, pati yung mga angulo na napili niya. Kahit yung panghuli, yun dun sa pagiging DDS niya, yun, isa pa pala yun. Parehas silang magaling para sa akin, parehas yung naging topic nila sa isa't isa. Pareho nilang nagampanan na bigyan ng mga magagandang punchline. Pero yung ginawa kasi ni Shea dito, putang ina, alam mo yun, para sa kultura talaga. Alam mo yun, putang naging para sa akin, superhero si Shea dito. Binigyan niya ng boses yung kultura, putang ina, kahit ako, tagos sa akin lahat ng message ni Shea. Para dun sa, yung lalo na yung sining na tinanggalan nyo ng boses. Yung boses na nagbigay, yung sining na nagbigay sa'yo ng boses. Damn, sobrang ano nun, nakakilabot yun. Pero alam nyo ba, pinakamabigat na gawain yun ng MC para sa akin. Kasi ako hindi ko kayang sobrang hirap nun, magkakabisa ka ng ganong kahaba. At syempre, hindi lang pagkakabisa yun, puta, isusulat mo yun. Sobrang hirap nun, pero tangina, alam mo yun, sulit na sulit yung ginagawa na yun ni Shea. Kahit na nag-champion siya ng isa buhay, yun talaga yung ano niya, yun talaga yung ginagawa niya. Hindi talaga siya nasunod sa oras, basta gusto niyang tapusin yung gusto niyang sabihin. Mahirap yun. At isa yun sa mga patunay na si Shea laging kumbaga, isa siya sa mga MCing preparado, sobrang preparado para sa akin. Ang hirap gawin nun. Ako kasi putang na pag naka 40, 42, 44 lines, pagod na ako mag-isip nun. Hindi ko talaga kayang ganong kahaba. Props kay Shea sa ganong ano niya, napaka ano ni Shea. Ang sipag niya mag-isip at magsulat, magkabisa. Talagang pinaghandaan niya yun. Sa kabilang balita naman, usap-usapan na nga ang nalalapit na laban sa pagitan ni M-Site at Tipsy D. Kung sakaling mangyayari nga ito, tingin ko sa ahon sila maghaharap. Kung mapapansin nyo nga, binigyan si M-Site at Tipsy D ng mga pang warm up bago sila magharap. Si Tipsy D binigyan ng BR at matanggumpay naman niya itong nalampasan. Pero sa M-Site, nakakala natin pang warm up lang na si Sendlook, ay nagkamali tayo dahil tinalo siya ni Sendlook. Kaya nga tanong ng ibang mga Batera fans kung worth it pa bang maglaban si M-Site at Tipsy D dahil natalo nga si M-Site kay Sendlook na sana magsisilbi niya lang na pang kondisyon. Pero para sa akin nga mas dapat natin masaksihan ang labang Tipsy D vs M-Site. Siguradong malakas na M-Site ang makakaharap ni Tipsy D dahil siguradong sabik itong bumawi. Narinig yung round ni Tipsy, yung binoto ko Tipsy at kita-kits. Sabi ni M-Site, may battle daw kami. Pero wala pa namang sinasabi sa akin si Enigma. Pero ang sigurado lang ako na nangako ako kay Enigma na battle sa ahon. Hindi ko alam kung si M-Site yun kasi sasabihin pa lang yun kapag 30 days na lang. Doon pa lang sasabihin sa akin doon. At sa huling balita, natapos na ang Vuelta Balentong 11 at talagang napaka-solid ng event na ito.
Walang tapo na laban at lahat ay tumodo at naramdaman nga ni Sinyo ang pagmamahal ng mga tao sa flip top dahil sa sobrang dami ng tao sa Metro 10 ay walang namirato ng mga laban o kahit nag-record man lang daw. Na-appreciate ni Sinyo ang mga bagay na ito. Ang angas lang ng ano. Wala, ang angas lang na-realize ko lang kagabi. Ang angas ng Vuelta Balentong dahil alam mo yun, sa dami ng tao nanonood dun, walang lumabas, walang nag-leak na video, audio, 'di ba? Ganon kadisiplinado style. Pero nung battle namin ni Shernan, siguro may pahinga ako na mga 5 hours, siguro 6 hours na hindi ko iniisip yung lines. Parang ginawa ko, pinasadahan ko lang ng isang tuloy-tuloy mula round 1, round 3. Pinasadahan ko lang ng 3 ganon. Nung feeling kong hindi na ako nagkamali, alam ko na kung saan part ako naiilang. Hindi ko na minemorize. Hindi ko na ni-review ulit. Hindi ko na tinry ulit practicein. Yun na yun. Yung pagdating sa stage, yun na. Medyo nagkamali lang talaga ako nung round 3. Hindi naman nagkamali. Siguro nailang lang ako kasi last ko na nadagdag yung round 3 doon. Yung last 8 lines siguro. Ganun. Senior versus M-Site. Kay Tipsy yun. Trabaho ni Tipsy yun. Ako tapos na trabaho ko. Diba? Sipin nyo, ganito ang mangyayari. Battle kami ni Shernan. Di nanalo ako kay Shernan, no? Dapat mag-battle ngayon si Tipsy tsaka si M-Site. Yeah. Para pag nanalo si Tipsy, di nag-champion kami sa 2x2 ng mag-isa. Yun pa lang ang nanalo ng 2x2 ng mag-isa. Solid ka sa live, sabi ni Steven Mark. Thank you, Repa, kung nagustuhan yung performance namin. Actually, hindi lang alam mo yun, napakaganda ng feedback sa Vuelta Balentong 11. Buti na lang talaga maganda yung performance namin ni Shernan. At buti na lang din talaga solid yung buong event. Napakaganda po ng feedback sa Vuelta Balentong. Solid yung in-upgrade ng flip top. Meron ng 2 cameraman sa gilid, may LED sa likod. So kahit nasa dulo ka, hindi mo mararamdaman na napakalayo mo sa stage dahil makikita mo pa din sa screen. Napakagaling ng ginawa ng flip top doon. Solid. Shoutout sa flip top. Shoutouts kay Sir Arik, kay Sir Kebs, kay Fok. Hindi pa naglalaban si Sinyo tsaka si Shernan. Congrats na agad sa inyong dalawa. Putak ina. Punong-puno tong venue yan. Siguradong magiging malakas yung laban nyo. Congrats na agad sa inyong pareho. So kayo ba, ano masasabi nyo sa kakatapos lang na Vuelta Balentong 11? At tingin nyo ba makakabawi sa M-Site sa pagkatalo niya? Gayong Tipsy D ang makakaharap niya? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.